The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Once again, I welcome you to this Holy Mass. We are in Christ the King Mission Seminary. In this homily, atin po pagdinilayan yung salitang motivation. Ito kasi ang punto ng first reading at ng Gospel. Gusto ni Jesus ay wala tayong tinatago. Kung ano tayo sa panglabas, gawin din tayo sa panloob. The Lord wants us to have a clear motivation. Adikain sa Tagalog o pakay, malinaw na layunin. Yung salita po palang motivation ay hango salitang motibo. Meaning yun, ang motibo is the reason why we do things and action. Why it's important to talk about motivation? Kasi po, tayo pala ay nasa almost 8 months na dumadaan sa hugupit ng COVID-19. And it's already tiring us. Many of us are already tired. Some are already exhausted and drained. Drained ay yung parang lababo. Di ba yung tubig, para makaalis sa lababo, papasok siya doon sa butas. Unti-unti na tayong nauubos. Drained in the sense, first financial. Let us be honest about it. We are being drained financially. Also, drained mentally or emotionally. Our strength are being drained. Many are in the brink of losing hope and meaninglessness. At ang iba napapatanong na ngayon, meron pa bang dahilan para lumaban? May saysay pa ba talaga ang buhay ko sa mundo? O sa relasyon, lalo na ngayon pong 8 months na, many couples are fighting already, nag-away-away na. I heard one time, sabi ng aming professor, love many times goes out of the window when poverty knocks at our door. But ang tanong dito, meron pa ba tayong dahilan para ipaglaban ang relasyon, ang ating pamilya, kahit ang ating sarili at ang panampalataya? That's why it's very important to talk about motivation. We have to search and find reasons why we continue what we are doing. But alam nyo, we cannot do this alone. We need to ask the help of God because He will be the one to give us the light so that this light will enable us to see and find that what we call pakay and layunin. So what are those? What are the basic motivations from God we can have? Una, na makita po natin that kahit sa gitna ng problema, life is still worth living. Life is still worth living. Ang buhay ay may saysay, may saysay ang buhay na ipagpatuloy kahit nasa gitna ng mga dilubyo ng buhay. Ang buhay ay may saysay kasi God is with us in all things. May saysay ang buhay kahit sa gitna ng mga unos ng buhay. Hindi nawawala ang saysay, hindi nawawala kasi di nawawala ang Diyos. Ang saysay ng buhay will always be there because God is a generous giver. At ang saysay ng buhay ay nananatili maganda man o mahirap ang sitwasyon ating buhay. Pero bakit? Bakit hindi nawala ang saysay? Why life is worth living? Because that's primarily God's reason for creating us. God's reason for creating us does not change. Tamang-tama, matutulungan tayo ng sinulat ni San Pablo sa first reading. Sabi ni San Pablo sa first reading, ang lataw ng tao sa lupang ibabaw, bawat isa sa atin ay pinili ng Diyos, chosen at itinadhana. Ibig sabihin, wala ni naman sa atin dito ang aksidenteng dumating sa lupang ibabaw o aksidenteng nabuhay. Ibig sabihin, from the very start, may layunin na ang Diyos. Sabi ni San Pablo, may layunin ang may kapal. At ano itong layunin na ito? Sabi ni San Pablo, lahat daw tayo ay itinakda ng Ama para sa kanyang anak.
I would like to read to you what St. Paul said. So that we might exist for the praise of His glory. In short, ay nandito tayo sa lupang ibabaw dahil tayo ay pinili at itinadhana ng Diyos para sa Kanya. At ito po ay may papagtitibay dahil ang ating pag-asa ay nakakapit kay Kristo. That's why our battle cry this pandemic is, our hope and light in this world rest in God alone. Pangalawa, that can motivate us to go on in this life is always remember, your life matters to God, to your family, to many people. Kung meron man sigurong ibang tao na nagpinapadlam sa atin na wala tayong saysay, dalawa o isa, hayaan nyo lang sila. Kasi kung do not focus on them, kasi meron pa namang 10 o 50 o 100 people o 1,000 people that looks at you differently. And how much more with God? So, keep in touch. Always remember, your life matters to God. And please hang on. And third, religious insight that can help us to move forward in this life. Keep in mind na pinakamalaga sa lahat, hindi kung ano yung iniisip ng iba sa atin, ngunit ang mahalaga ay nakikita ng Diyos ang loob ng ating kalooban. Ito nga yung point ni Jesus. Kinumpara niya ang mga Pariseyo sa isang leaven. Kasi diba minsan yung tinapay, pag tingnan mo, ang ganda-ganda, ang laki-laki, pero pindutin mo yan, wala palang laman, puro lang pala hangin ang loob. Ibig sabihin, wag daw dapat tayo maganda lang sa labas, at kung punditon mo, wala man laman sa loob. Ang gusto ni Jesus, may laman ang loob natin. Solid foundation, united in God. That's the point of Jesus. Ang mahalaga, ang nakikita ng Diyos sa kalooban natin. Kasi alam ng Diyos na nagsusumikap naman tayo. Lahat naman tayo nagsusumikap. All of us, whatever level, lahat tayo nagsusumikap. Kasi gusto mo na lahat mabuhay. Tayo ay nagsumikap paging mabuti. At alam niya meron tayo kabutihan kahit minsan man marami tayong kainaan. Kaya nga po, ipagpatuloy natin ang makipaglaban sa katotohanan at kabutihan. For according to Jesus sa last part ng Gospel, none can escape the notice of God. None can escape the notice of God. For God's will for us is always for our goodness. God bless to all.